Heavenly Father, we just want to give you thanks. We just want to give you the highest praise, O Lord God, for you have been good and faithful in our lives, O Lord God. Lord, you are our peace, O Lord God. Lord, you are our Jehovah Jireh, O Lord God, the one who provide for our needs, O Lord God. You are our Jehovah Rapha, Panginoon, the one who heals us, the one who mend our broken hearts, O Lord God. And Lord, this morning, in your mighty name, O Lord Jesus, you are speaking through our storms right now. You are speaking through our challenges right now. And in the midst of these trials, Panginoon, we will always find peace, O Lord God, for you are always in control, O Lord God. Lord, allow your presence to be with us this morning. Allow your Holy Spirit to speak through us, Panginoon, and make this place a holy place, O Lord God, that we can minister to you, that we can lift up your name in the name of Jesus. And Lord, right now, Panginoon, I know, Panginoon, you are opening the heavens and meeting the needs of your people, Panginoon. Lord, pinagaling mo na lahat ng may sakit, Panginoon. Lord, kayo na po ang nagbibigay ng provision, financial breakthroughs, Panginoon, sa aking mga kapatid ngayon, in the name of Jesus. You are healing them, Panginoon. You are giving them comfort, O Lord God. Lord, in our depression, in our anxiety, we speak the name of Jesus, in the name of Jesus, O Lord God. Lord, salamat for you have made us victorious through your sacrifice on the cross, O Lord God. Lord, maraming salamat po. Lord, take your place in our life right now. Take your place and we welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place, O Lord God. Father God, we thank you once again. We are excited for the words of revelation you are giving us this morning. We are opening our hearts to you, Lord God. May you be glorified. May you be magnified, O Lord God, in this place. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Be seated. Hallelujah. Praise God po, praise God. Palapang po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak na pinagpala. Palakpak na pinagaling. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No, praise God po. No, truly the Lord is good. He has been faithful to all of us. No, and we're still in our series. No, we're still in our series entitled Open Hearts. Can you say it? Open Hearts. Open Hearts. As you all know, every November po, dinededicate natin yung buong November talking about finances. No? Siguro pine-prepare tayo para sa December, no? Para alam natin kung saan ilalagay yung mga finances natin pagdating ng December. But before that, I would like to acknowledge friends, no, na nandito. Una po si Dr. Margaret McQueen. Thank you for visiting Faith Works Christian Church. And of course, kay Pastora Malu Kanya Francia. Ayan po. So siya po yung teacher, naging teacher namin siya sa CBI, no? So, ang naalala ko pa yung tinuro niya sa amin, the authority of the believer and the power of blood of Jesus. Amen, di ba? So, talagang very powerful talaga as we declare yung authority natin as a believer and the power of the blood of Jesus. So, again, to continue, we're still on our series Open Hearts, and sabi nga po natin dyan, developing financial stability and generosity, sacrificial giving. And one thing that I realized over the years na dapat yung sacrificial giving hal sa atin nung siya ay nabubuhay pa in his earthly ministry, dapat ganun din tayo sa ating kapwa, na handa tayong magbigay para sa ating kapwa. So today, this morning, as we enter yung third week natin, we'll be talking about the pursuit of happiness. The pursuit of happiness. Pwede ba sabihin natin yan? Pursuit of happiness. Amen. Tignan mo yung katabi mo, mukha ba siyang masaya? May mukha bang hindi maipinta yung mukha? O masaya talaga?
Amen, no? As you all know po, sa mga nakaraang linggo, yung mga titles natin are based on the movies, no? Ang Pursuit of Happiness po is the story of Chris Gardner. Si Chris Gardner po, isa siyang millionaire, but before siya naging multimillionaire, isa siyang salesman, no? Isa siyang salesman. Next slide, please. Paki-follow po ako. So, The Pursuit of Happiness. So, yan po yung story ni Chris Gardner, no, na from being separated, from being in the homes ng yung parang nagte-take care ng mga homeless, no, nagpursigisa talaga siya sa kanyang buhay. And throughout the movie, makikita nyo, meron siyang daladalang box, no? Ito po ay bone density scanner. Yan yung tinitinda niya. Yan yung tinitinda niya sa movie na there was a time in his life na ininvest niya lahat ng savings niya. No? Ininvest niya lahat yung savings niya para bumili ng maraming units. No? Makikita nyo dito sa picture. Next slide. Kasama niya, asawa niya, bumili sila ng napakaraming bone density scanner. So during that time, siguro maganda yon. Tapos ang unang tingin ko nga dyan, parang yung mother ko noon, meron siyang pantahe na sewing machine na ganyan. Sabi ko nung una ko siya parang sewing machine to ah. But ito po ay bone density scanner. So what they did, si Chris, ang ginawa niya, binili niya lahat tapos binebenta niya yan. So of course, during the first few years, nakabenta naman siya. But eventually, no, paglipas ng taon, medyo nahirapan siyang nagbenta. Tapos at the same time, pumasok na yung growing financial needs nila. Talagang nahirapan sila. Until such time, nag-aaway na sila ng asawa niya, nagdesisyon yung asawa niya na hiwalayan siya, tapos kinuha niya yung anak niya. So, sobrang hirap nung pinagdaanan niya. But then again, nandun yung resiliency. Diba? Nandun yung resiliency niya para umangat sa buhay, para magtrabaho. And there was a time then, no, kailangan pa nilang matulog sa subway, kailangan pa nilang matulog sa CR. No, kasi wala talaga, they were homeless. They were homeless, kasama niya yung anak niya diyan. So, pero sa kabila ng paghihirap nila, hindi sila nawala ng pag-asa. Hindi siya nawala ng pag-asa, hindi niya binitawan yung pangarap niya para sa pamilya niya. Kaya sinawag na Pursuit of Happiness. Saan ba na natin nakikita yung mga happiness natin? Saan mo ba nakikita yung happiness mo? Sabi po natin dito, despite overwhelming obstacles, Gardner's relentless pursuit of happiness, fueled by love, resilience, and hope, shows the courage it takes to keep moving forward even when circumstances are impossible. Napunta ka na po ba sa sitwasyon mo na parang imposible? Nakapunta na po ba kayo sa posisyon ng buhay nyo na parang hopeless na? But by the grace of God, nakita mo rin kung paanong from that point, nandun ka sa pinakamababang punto ng buhay mo, inangat ka ng ating Panginoon. Kasi hindi mo binitawan yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Sabi natin, true gain isn't in what we accumulate, but in the life we live and the love we share. Hindi to paramihan ng yaman, kapatid. Sabi mo sa katabi mo. Alam mo ang mayaman yan, pero alam nating mayaman yung mga katabi natin. Pero sabi natin, hindi ito paramihan ng yaman. Pero ito yung buhay na nilalakaran mo at yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kapwa mo. That is true gain. No, that is true gain. Alam niyo po, nitong early quarter, the first and second quarter, merong organization na nag-release ng Global State of Happiness. No, nasusukat pala yung happiness ng mga bansa. So this is an organization, ang pangalan nila World Happiness Report. So every year, naglalabas sila ng Global State of Happiness. So nire-rate nila yung mga countries kung sino yung pinakamasayang bansa. And throughout the study, no, nag-ano sila ng mga study nila, napag-alaman nila, eto daw po yung contributors ng happiness ng isang tao, no, because of their studies. And the number one na nagko-contribute ng kaligayahan o yung happiness ng tao is social support. When you speak of social support, these are connections, strong relationship na binubuo natin sa kapwa natin. And imagine that, 49%.
And who would have thought na parang dapat mayaman ka para maging masaya ka? Hindi po. Kasi kahit na nasa iyo na lahat ng kayamanan, pero wala kang kaibigan, wala kang faith group, wala kang church, malungkot pa rin ang buhay mo. Nakita natin dyan, 10% is the wealth. Wealth nga po, 10% lang. Perception of corruption is 18%. Generosity, 8%. Freedom to make choices, 14%. Yung health, 1%. 1% lang pala yung health, no? And I believe naman kapag generous ka, kapag nasa Lord ka, healthy ka. Kasi masaya yung puso natin. Amen po ba? Palakpakan po natin yung ating Panginoon. So you might be wondering, pang ilan kaya ang Pilipinas? Pwede bang, can you guess? Pang ilan yung Ayan, pinakita na. Yan, pinakita na. Ang Pilipinas po ranks 53rd. 53rd sa sabi nating masayang bansa sa buong mundo, no? Pero sa Southeast Asia, dito sa region natin, pangalawa tayo, no? We rank second in the Southeast Asia kasi yung number 1 po is Singapore. No, Singapore daw yung pinaka-happy na siguro mababa yung corruption. They have this kind of relationship. So pangalawa tayo. Then dati po nung 2023, tayo 76, no? Pang 76 tayo. So medyo mas sumaya naman daw yung mga Pilipino, no, nung pagdating nung 2024. But alam ko kilala yung Pilipino as jolly person. Tama po ba? Kapag tatanungin mo yung mga ibang mga banyaga, kapag sinabi nila yung isang one notable characteristic ng mga Pinoy is that they are happy people. Na talagang yun talaga yung we are hospitable kaya nagigiliw sa atin yung mga banyaga. So pangalawa tayo. So maging masaya ka kasi pangalawa ka sa Southeast Asia. Pangalawa tayo sa Southeast Asia. Sabi natin, lasting happiness isn't found in things but in purpose. As long as you have a purpose, you will find that happiness. Lalong-lalo na kung ang purpose mo ay i-glorify ang ating Panginoon. Hindi mawawala yung happiness sa puso mo. Alam niyo po yun, kapag alam mo na yung purpose mo dito, kahit ano man dumating sa buhay mong problema, kahit ano pang sabihin ng tao, hindi matitinag yun eh. Kasi si Lord na yung nagbigay ng purpose mo. Kaya panghawakan nyo mga kapatid kung ano man yung purpose na meron kayo ngayon. In Matthew chapter 6 verse 19 to 21, no, as we continue, sabi po dyan, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven. No, magtabi daw tayo ng mga kayamanan sa langit, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasan daw ang ating kayamanan, nasaan ang ating kayamanan, nandun din ang ating puso. Kapatid, nasaan ang kayamanan mo ngayon? Yan. Amen. Diba? Saan mo inilalagak? Saan mo ginagamit ang kayamanang pinagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon? Contentment comes not from wealth, but from trust in God's provision. Minsan wala ka, pero dahil may tiwala ka sa Panginoon, masaya ka pa din. Minsan kulang yung hawak mong pera, pero dahil nagtitiwala ka na magpo-provide si Lord, nakahanap mo pa rin yung satisfaction. Amen. Si Lord yung nagpupuno kung ano yung kakulangan natin, mga kapatid. And as long as we believe in His grace and His power sa buhay natin, na kaya niyang punan yung mga pangailangan natin, hindi mawawala yung joy natin. Yung pursuit of happiness natin, ang equivalent nun sa Kristiyano is the way we pursue God in our life. As long as you pursue the Lord in your life, you are guaranteed to be joyful. You are guaranteed to have the happiness that you are seeking. So today, as we continue to talk about different parables, no, ng ating Panginoong Hesus, pag-uusapan natin ngayon the parable of the rich fool. No? Saan mo nga ba inilalagak ang kayamanan mo? Saan mo gustong ibigay
Saan mo gustong ilaan yung kayamanan mo? So tingnan natin yung parable of the rich fool. Saan niya nga ba ginamit yung binigay ni Lord sa kanya? At bakit siya tinawag na fool? No? Sa Tagalog ng fool is hangal. Hangal, di ba? Hangal ka. Di ba? We don't want to be called by the Lord na we are fool. Tama po ba? No? We want to be called faithful servant. No? Basahin natin in Luke chapter 12, 13 to 21. So, allow me to read po. One of the men in the crowd said to Jesus, "Teacher, our father just died and left some things for us. Tell my brother to share them with me." So, usapang mana pala to. Diba? Meron, namatay yung tatay, may iniwan na, hindi natin alam, di naman sinabi dyan eh. Basta may iniwan, ang sabi ngayon niya, "Guro, merong kayamanan na iniwan, sabihin niyo sa kapatid ko na i-share naman sa akin." So usapang, ang hirap talaga no, pag usapang mana, no? Buti na lang walang pinamana sa amin. Di ba, minsan kahit magkakapatid, tama po ba? Kahit magkakapatid, pag-uusapang mana ng pinag-uusapan, lumalabas yung mga natatagong tigre, yung mga natatagong leon. Mahirap yung natatagong ahas, di ba? Kapag usapang mana, again, sabi nga natin, it's money, di ba? But as we continue, matatouch natin yon. Sabi diyan, but Jesus said to him, no? But Jesus said to him, "Who said I should be your judge or decide how to divide your father's things between you two?" Bakit ganito yung response ni Lord? Kasi alam niya yung motive. Alam niya yung desire, alam niya yung iniisip ng taong nagtanong na ito sa kanya. Let's continue. Then Jesus said to them, "Be careful and guard against all kinds of greed." Lahat daw ng uri ng pagiging ganid. No? Umiwas tayo dyan. People do not get life from many things they own. No? Ito pag narinig mo yung word na ito kay Lord, people do not get life from the many things they own. Na minsan kahit na simple lang yung buhay mo, basta na kay Lord ka, alam mo na, "Lord, masaya ako." Tama po ba mga kapatid? Sabi ni Paul, di ba, naranasan namin na maghirap. Naranasan namin na i-persecute. Pero dahil nasa Panginoon kami, alam namin na hindi kami mawawala. Di ba? We were persecuted, no? Yun yung sinasabi nila Paul eh. Ang sabi pa dyan, then Jesus used this story. There was a rich man who had some land. His land grew a very good crop of food. He thought to himself, "What will I do? I do not have no place to keep all my crops." So meron daw isang lalaki na meron siyang taniman, no? Umani siya ng marami, tapos sabi niya, "Ano ang gagawin ko sa meron ako ngayon?" Sabi niya, "I do not have no place to keep all my crops." Natanong niyo na ba sa sarili ko, "Lord, anong gagawin ko sa pera ko?" Wala pa bang nagtanong na gano'n? O sino yung gusto magtanong ng gano'n? Di ba? Parang gusto mo magtanong sa sarili mo, "Lord, anong gagawin namin sa milyones ko?" Di ba? Gusto niyo po bang gano'n? Walang may gusto ako gusto ko. Gusto natin lahat, no? Tinanong niya sarili ko, "Ano yung gagawin ko dito sa meron ako ngayon?" So yan yung ano niya. Now, tignan natin yung klase ng pag-iisip ng rich fool na ito. Sabi niya, then he said, I know what I will do. I will tear down my barns and build bigger barns." Sabi diyan, titibagin ko yung aking kamalig. Ito yung lagayan ng mga crops. Tapos, magtatayo ako ng mas malaki pa. I will put all my wheat and good things together in my new barns. Then I can say to myself, I have made. Nasa kanyang kayamanan. Hindi man lang niya naisip, no? Bakit kaya hindi niya naisip? Ang dami-dami ko na, it's time that I could give. And I could share to people. Especially now, no, sa atin. Sino yung dito po, no? Yan. Sino po dito na sa punto ng buhay nyo, pwede nyong masabi, Lord, pinuno mo ko that
naturally it overflows. Amen. Umapunta po ba tayo sa puntong ganon? And naniniwala tayo na kayang gawin ni Lord yon sa buhay natin. Na kaya kang punuin ni Lord, pagyamanin, that it will overflow. At dahil alam mong nag-o-overflow, the first thing you want to do is to share it to the people around you. Ang sarap po ng ganon. Ang sarap na alam mong pinag-aapaw ka ni Lord at yung ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala para sa ibang tao. Amen po ba? And the Lord can do that. And actually, the reason the Lord is giving you so much in order for you to help many. Kaya tayo pinagpapala ng lubos ng Panginoon. Katulad nga nung sinabi ng ating exhorting ni Sister Janvi kanina, kapag walang nagbibigay ng naka-close ang kamay at wala ring nagre-receive na naka-close ang kamay, dapat bukas palad. Bukas palad mong tinanggap, bukas palad muling ibahagi. Diba? At sa lahat ng nagbibigay, hindi pinagkukulang kailanman. Amen po ba? Amen po. No? Tignan po natin. But God said to that man, eto na, hangal ka. Yan, tignan mo yung katabi mo. Hindi po yan hangal. So sabi ng Lord, hangal ka. Foolish man, tonight you will die. Ang sad, no? Sobrang dami mong kayamanan, nag-invest ka, nagpatayo ka ng maraming lalagyan, pero sabi ni Lord, dahil inuna mo ang kayamanan mo, dahil prioritize mo yung kayamanan mo, bukas, patay ka. Madadala mo pa ba sa hukay yung iyong kayamanan? Diba hindi po? Hindi. Kasi pag sinama mo yan sa hukay, nanakawin lang yan. Di ba po? Ngayon talaga kahit yung mga alahas, di ba? Ninanakaw na rin. Patay na yun ha, ninakawan ka pa. Ibig sabihin, di mo rin na talaga nadala. Kasi kinuha ng iba. But then again, sabi nga natin dito, tonight you will die, so what about the things you prepared for yourself? Who will get those things now? This is how it will be for anyone who saved things only for himself. To God, that person is not rich. Diba po? Sabi natin, when we bring a problem to God in prayer, He often responds by showing us how we need to change and grow in our attitude toward the problem. Mapapansin niyo po kanina, yung nagtanong kay Lord, di ba sabi nga nung lalaki na yon, Lord, sabihin mo naman sa kapatid ko, bigyan ako ng parte. Di ba? Pero alam ni Lord yung intention niya. Ang intention ng tao yon is to just amass. To just get and get. Kaya ang sabi ni Lord, minsan kapag meron tayong nilalapit kay Lord na problema natin, tinatama rin niya yung puso natin eh. Kung paano tayo magre-react doon sa situation in order na yung maging attitude natin maging tama. Money itself is not evil. Tandaan po natin yung pera, hindi naman yan masama. Diba? Money in itself is not evil, but the desires and motives that grow within it can make it either purposeful or corrupt. No? Yung perang nare-receive mo ngayon, yung perang hawak mo yan, hindi yan masama. Pero kung paano mo ito gagamitin, kung paano mo ito i-allocate, kung paano mo ito i-manage, doon na nagkakaroon ng corruption or doon siya nakakahanap ng purpose. Sabi in Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Ganito yung nangyari sa rich fool. Yung pagmamahal niya, nandun na sa pera niya. Tama po ba? Sabi yan, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Na kapag nagtiwala ka sa ating Panginoon, di kanya talaga pagkukulangin. Alam nyo, balikan nyo po yung buhay nyo sa nakalipas na mga taon. Diba? Meron ba kayong masasabi sa akin na pinagkulang kayo ng Panginoon? Meron ba kayong instance na sasabihin nyo, pinabayaan ako ng Panginoon? Wala po eh. Diba kahit na naging mahirap yung sitwasyon natin, especially nung time ng pandemic, nandito ka nga kapatid eh. Ibig sabihin, kaya ka nandyan, naging mabuti at tapat ang Panginoon sa buhay mo.
Amen po ba? Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya tayo nandito lahat kasi hindi tayo pinagkulang, hindi ka pinabayaan kailanman ng ating Panginoon. Hallelujah. Our reverence to God set our hearts in a posture of gratitude. Kapag alam mo kung kanino nagmula yung mga pagpapala, kapag alam mo at kinikilala mo kung sino ang nagbibigay sa iyo ng blessing, you will always have a heart of gratitude. Ang sabi ko po dyan, good stewardship and wise prioritization of His provision. Kay Lord pala to galing eh. So bakit ko wawaldasin sa mga walang kwentang bagay? Bakit ko gagamitin yung perang ito sa sugal at sa mga illegal na bagay? Kay Lord pala ito galing. Kapag alam mo kung kanino nagmumula yung pagpapala, you will always that kind of attitude na sasabihin mo, kay Lord to galing, dapat i-manage ko ito para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Financial happiness starts with recognizing the clear purpose of our wealth. Alam mo ba, kapatid, ang purpose bakit ka pinagyayaman ng Panginoon? That is the key para mahanap mo yung happiness, and that is also the key para patuloy kang pagpalain. Kasi alam mo yung purpose na nagpe-pray ka pa lang ng breakthroughs, nagpe-pray ka pa lang ng promotion, nagpe-pray ka pa lang ng financial provision. Lord, eto yung gagawin ko dito. Meron na agad na purpose, no? Kaya makikita natin, kaya tayo pinagpapala pa ng Panginoon. Kasi kapag binigay niya na yung pagpapala, alam mo na gagawin mo yung mga pinag-uutos ng ating Panginoon. And willingness to prioritize its use for God's glory. Amen? Sabi po sa Psalm 34, 9 verse to 10, Fear the Lord, you holy people, for those who fear Him, lack nothing. Kapag meron kang takot sa ating Panginoon, kapag sumusunod ka sa Kanyang utos, ano sabi dyan? Sabi ng Biblia, hindi ka magkukulang, hindi ka niya pagkukulangin. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Amen. Ang ibibigay lang sa iyo ng Panginoon ay mabubuting bagay. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, yan. Maraming pagpapala yan. At patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po. Sabi natin, in God's kingdom, true happiness flourishes when we live selflessly, focusing on love and service instead of personal gain. Yung rich fool, ganyan siya eh. Yung personal gain lang niya, yung inatupag niya. Paano ko ba? Ano ba yung gagawin ko sa kayamanan na to? Ano pa ba yung pwede kong gawin para mas dumami pa yung yaman ko? O kinabukasan, patay. Siguro namatay siya dahil sa sobrang pag-iisip, no? Dahil ano ba yung gagawin ko sa kayamanan ko? Di ba? Kaya masasabi natin, minsan nga kung sino pa yung mayayaman, sila pa yung restless. Tama po ba? Di ba? Kasi baka nakawan sila, baka kidnapin yung mga anak nila. Di ba po? Pero ikaw na nasa Panginoon, kahit sapat, masaya ka tayo. Nakakatulog tayo sa gabi. Amen po. Pero mayaman pa rin tayo, ha? Kasi pag anak ka ni Lord, mayaman ka. Mayaman tayong lahat. Amen po. Amen. So, how can we pursue financial happiness? So, paano ba tayo magkakaroon ng financial happiness? Number 1, value what matters. What matters? Alam niyo po, in social media, in the age of social media, may tinatawag na FOMO. Diba? Sino po dito yung may mga social media accounts? Facebook, Instagram, lahat ng klase ng Twitter. May tinatawag na FOMO. No? Nauso yan kasi because of the rise of the social media. Ang tawag po sa FOMO is fear of missing out. Ang sabi po dyan, it is the fear of not being center court of all that is going on. Ibig sabihin, para kang nalileft out. No? Para kang nalileft out. Just in case you miss something fun, something status worthy. Di ba? Minsan nagbabrowse ka, nakita mo may post yung friends mo, nag-dinner sila sa isang magandang restaurant. No? Parang hindi na ako in, bakit hindi ako kasama? O kaya minsan naman, katulad na lang nito, recently, ni-launch yung iPhone 16. Di ba? Nakita mo yung mga friends mo, may unboxing video.
Di ba? Ang hirap, sinampal na naman ako ng kahirapan, di ba? Yung tipong gano'n, yung parang, the fear of missing out is that naiisip mo na parang hindi ka na status worthy. Now, ang tendency niyan, dahil nakita mo, uy, may iPhone 16, ako dapat makakuha rin ako para maging in ako. Uy, kumain sila sa magandang restaurant, teka nga bukas. Kumain nga ako sa magandang restaurant. Uy, may bagong sasakyan yung kapitbahay. Sige lang. Bukas din. Punta tayo ulit doon sa ano. Ganun yung fear of missing out. And makikita natin kapag may ganung mindset na focus yung attention doon sa mga physical things. Na-focus yung mga attention doon sa mga bagay na hindi naman mahalaga. 'Di ba po? Kumbaga nandun lang yung focus natin sa mga wants instead of our needs, di ba? Kaya ang first point natin, value what matters. Ano ba yung mahalaga? Sabi sa Luke chapter 12:13, no? Sabi diyan, yung kinausap ng lalaki si Lord, di ba? Sabi niya, "Teacher, our father just died and left some things for us. Tell my brother to share it with me." Ang mahalaga sa kanya yung kayamanan. Naisip kaya niya na i-comfort yung kapatid niya? Naisip kaya niya na kumustahin yung status ng kapatid niya? Pero ang first priority niya, Lord, sabihin mo, bigyan din ako ng pera. Diba? Yun po yung sinasabi natin. In God's kingdom, good and joyful life has nothing to do with amassing of wealth and serving self-interest. When we talk about joy in God's kingdom, hindi ito paramihan ng kayamanan. Hindi ito paramihan ng sasakyan. Hindi kung sino ang may pinakabagong cellphone. No? Hindi mo mahanap. Yes, sabi nila, siguro in a day or two, magiging masaya ka. Pero after that, you'll feel empty. Huwag nating punan yung mga emptiness ng ating mga puso by the material things, no, na nasa paligid natin. But let's seek the Lord para mapunan yung mga kakulangan sa buhay natin. 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money causes all kinds of evil." Madalas po naririnig natin 'to, 'di ba? Minsan nga dito nagkaroon ng maling perception. Yung the money na namimiss nila, the money is the source of all kinds of evil. The money. Pero ang sabi ng Biblia, ang pagmamahal sa pera, yun yung source of all kinds of evil. No, one pastor, sabi nga niya, dapat daw, ang nangyayari kasi ngayon, we love money and use people. Ganon daw yung ngayon. Pero dapat, we love people and use money. No? Kasi ngayon, yung pagmamahal, nasa pera. Tapos ginagamit yung mga tao. Tama po ba? Ang dami nating nakikitang ganyan. Di ba? Just for them to amass wealth, para lang magkaroon sila ng maraming pera, billions, millions, they will use the people they can use just to serve the love of money. Sabi natin, financial happiness is a byproduct of valuing people and purpose over possessions. Kaya mapapansin nyo, hindi nakatakataka kanina sa world happiness, ang 49% of the source of happiness is the strong relationship. Na mahalaga pala, meron tayong relasyon sa mga tao. Mahalaga pala, meron tayong nakakausap. Meron tayong nabibuild na connection sa mga taong nakapaligid sa atin. Ecclesiastes 5 verse 10, "Anyone who loves money will never be satisfied." Kapag mahal mo pala yung pera, hindi ka masasatisfy. Anyone who loves wealth will never be happy with what they have. This is also useless. No? Kasi ang mga taong may pagmamahal sa pera, ang gusto lang talaga nila, makakuha ng pera. Alam niyo po, si Bobby Grunewald, is a pastor sa Life Church, no? Isa siyang innovator, digital innovator siya. And actually before siya magpastor, mayaman na siya.
No, meron siyang multimillionaire company. But then again, dumating sa punto na nag-isip siya, ano ba yung pwede kong gawin sa kayamanan ko or sa wealth na meron ako para naman magamit ko para kay Lord. So, they think of a solution kung paano yun magagawa. And naisip nga nila is to create a digital app na YouVersion. Some of you might be, ako, ang gamit ko po, YouVersion. So, the first time na nagkaroon ng App Store, yung first release ng App Store, kasama yung YouVersion Bible na sa first 200 apps. Actually, this is a free app, no? Free app siya na pwede nyong i-download through App Store. Meron din yan sa Google Play na now, no, nasa 500 million downloads na sila. Ang kagandahan kasi dito, it's free of use, no? And you can download different translations, different languages. So, yan yung kaganda. So, ito yung ginawa nila na gagawin ko yung merong akong wealth ngayon, yung resources ko, gagawin ko to for the glory of God. And dito nakabuo siya ng YouVersion Bible. So, siya yung nag-pioneer ng app na to. And you can check it out, no? So, again, sabi natin, kapag meron tayo, pag pinagpala tayo ni Lord, dapat the first thing that we need to do, Lord, saan ko ba pwedeng gamitin to for your glory? Laging ganon yung ating mindset dapat. Na every time nagagastos tayo ng pera natin, no, for us to enable to know what really matters is that yung gagawin ko ba or yung pagbibigyan ko ba ng pera na ito, may glorify ko ba si Lord? That is the first question that you need to ask. Kapag ginastos ko ba to sa bagay na ito, mag-glorify ko ba si Lord? That's the first question that you need in us in order for us to know what really matters. Now, practical steps to value what matters. Number 1, reassess your priorities. Kapag dumating na ba yung sahod mo, saan mo unang dinadala ang pera mo? Katulad ng sinabi ni Sister Jan B, dapat it should always be the first, the tithes and offering. That's your yung ating sinasabi nating the best of the best. No, na pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Create a generosity plan, no? Ano ba yung ginagawa mo? Saan mo ba gustong ibigay, no, yung mga pagpapalang pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon? And last, invest in relationship, no? That's one thing that we could do to know or to value what matters in our finances. So number 1, value what matters. Number 2, no, para magkaroon tayo ng financial happiness, avoid greed. Sabihin mo sa katabi mo, avoid greed. Yan. Pero hindi naman po yan greedy. No, pinaalala mo lang sa kanya, no? Pinaalala lang natin sa kanya. Sabi ni Lord, no, sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 12 verse 15, pinalalahan niya, be careful and guard against all kinds of greed. People do not get life from money or things they own. Alam niyo po, when I meditating this one, naisip ko, no, kapag dating, kahit na gaano ka kayaman, kahit na gano'ng pakarami yung mga ari-arian mo, pagdating sa mga natural calamities, affected lahat. Tama po ba? When it comes to typhoon, pag marami ka bang pera, hindi uulan sa tapat ng bahay mo? Hindi naman, di ba? Hindi ba hahanginin yung bubong mo? Same, lahat yan. Mayaman ka, mahirap ka, anuman yung estado mo sa buhay mo, kapag may bagyo, kapag merong lindol, affected lahat. Tama po ba? Di ba? Hindi naman ibig sabihin na mayaman ka, hindi ka mababasa ng ulan eh. Another thing, when it comes to pandemic, nakita rin natin yan. When it comes to war and pandemic, walang mayaman, walang mahirap. Meron nga, di ba po, nung time ng pandemic, kahit na ganong kayaman na, meron ng access sa mga magagandang hospital, nagkaroon ng COVID, namatay din. When it comes to natural calamities, when it comes to war, when it comes to health or mga sickness, di ba? Pare-parehas pa rin tayo. Eventually, kahit gaano tayo kayaman, kapag nagpantay yung paa natin, pare-parehas pa rin tayo. And what are we doing right now that nag-glorify natin si Lord with our wealth and finances? Is it worthwhile, mga kapatid? Sabi natin, greed focuses on what you can take more, but joy comes on what you can freely and sacrificially give.
ang pinakamasasayang tao, mga kapatid, ay yung mga taong nagbibigay. The givers are the most joyful. Gagamitin ko na yung salitang joyful. Hindi lang sila happy, but they are joyful. Tandaan po natin yan. If you wanted to feel that kind of joy sa puso mo, freely give. Freely give, no? In Proverbs 11:28, those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, laging may bago. Amen ba? Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Kapag binigay mo yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon, He can make and create new things in your life na hindi mo pa nararanasan before. Kung naging faithful siya 2023, dahil nanatili ka sa ating Panginoon, patuloy kang nagbigay, 2024, meron siya mga bagong bubuksang doors sa buhay mo. Amen po ba? Kahit ngayon po, October or November na, no? Even to the last month, the Lord can do extraordinary things in your life once you believe in Him and once you give your trust to Him. Greed leads people in despair and brokenness. Madalas po yan, mga kapatid. Greed leads people in despair and brokenness, but generosity springs up hope and prosperity. No? Ang taong marunong magbigay, di ba po? Ang taong nagbibigay, patuloy na pinayayaman ng ating Panginoon. Proverbs 22 verse 9, sabi po natin, the generous will themselves be blessed for their share food with the poor. No? So isang key din po yan, no? Aside from giving talaga na natin is that we open our hearts and our life para maging channel of blessing ng ating Panginoon. Kaya ka pinagpala para maging pagpapala ka sa iba. Sabi mo sa katabi mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, maging pagpapala ka sa ibang tao. Amen. Amen. No? Avoiding greed is about recognizing the blessing we have and using them for good. In 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 18, ito para sa atin to lahat, naniniwala ako. Amen po ba? Para sa atin to. Kasi sabi diyan, tell those who are rich. So naniniwala ka ba, kapatid, para sa iyo to? Ayaw mo? Bala ka dyan? Ang dami na naming sinabi. So, sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 18, tell those who are rich in this world not to be proud, no? And not to trust in their money, which will soon be gone. But their trust should be in the living God who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works, generous, and ready to share. So dapat yan yung klase ng puso na meron ka dahil pinagyaman ka ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Picturean nyo. Yan. Tandaan po natin. Sabi dyan sa dulo, di ba? They should be rich in good works, generous, and ready to share. So yan yung dapat nating gawin. That is a challenge, no? Na binibigay sa ating mayayaman. Amen po ba? O bahala, basta kami lang yun. Ayaw nyo talaga. Ayaw nyo talaga, no? So yan yung binibigay sa atin ng ating Panginoon na challenge. So those who are rich, no, wag kang magtiwala sa kayamanan mo. Bagkus, gamitin mo ang kayamanan mo para makatulong sa ibang tao. Wag kang magtiwala sa kayamanan mo dahil mawawala yan lahat. Pero magtiwala ka sa ating Panginoon na nagbibigay at pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Amen po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Si R.G. Letourneur, hindi ko alam paano babasahin to. Si R.G. Letourneur, no? Letourneur, isa siyang industrialist, no? Isa siyang industrialist at yung naging business niya during his time, that is late 1800s to early 1900s. Ang naging business niya is the earth-moving machines, no? Kung nakakakita kayo ng mga ganyang klaseng mga
equipment, heavy equipment, no? Pang earth moving talaga yan. Mga backhoe, yung mga panghukay, yun yung naging naging business niya. And one of his goal, no, nung nabubuhay pa siya, is to become being businessman for God. Sino po mga businessman dito? Pakitaas po ang kamay. Amen. No? And declaring na pagpapalain lahat ng businessman natin so that they will become a businessman of God, no? Businessman for God, no? So ang ginawa po ni Letourneur is that during the Great Depression, ang Great Depression po is time nung 1929 to 1939. Ito po yung nagkaroon ng malaking recession. Malaking recession sa maraming bansa. Ang ginawa ni Letourneur, tumulong siya sa mga Christian community. And you know what? Si Letourneur, he is leaving 10% ng kanyang kinikita and 90% ng kinikita niya, inilalagay niya sa charity. He only lives sa 10%. Tandaan niyo po 10% ng kita niya, doon lang siya nabubuhay. Tapos yung 90%, gagamitin niya na yon para makatulong sa mga Christian communities and to the goal, no, para maibsan kung ano man yung paghihirap nila during that time. So imagine that, no, 10% lang. Ikaw nga tithes na lang, hirap na hirap ka pa. 'Di ba? Tithes na lang na 10% hindi mo pa maibigay. Pero siya dahil mahal niya yung Panginoon, mahal niya yung mga community, Lord, mabubuhay lang ako sa 10%. Pero yung 90% gagamitin ko na to for your glory. Amen po ba? Amen. At pinagkulang ba siya ng Panginoon? Hindi po. Mas lalo pa siyang pinagpala ng ating Panginoon. No? Ano ba yung pwede mong gawin, kapatid, sa punto ng buhay mo ngayon? Ano yung pwede mong gawin upang sa gayon maging tulay ka at daluyan ka ng pagpapala para sa ibang tao? Now, how can we ways to avoid practical greed? Sabi natin, practice gratitude daily, engage in community giving, commit to sharing regularly. May magagawa ka, kapatid. Kahit simpleng bagay lang yan, hindi naman kailangan, sabi ko nga, naniniwala ako, alam mo, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming pera para tumulong ka. The fact na hindi, sa maliit na bagay, no, hindi ka pa makatulong sa ibang tao, kapag nagkaroon ka ng malaking pera, malabo pa rin tumulong ka. Kasi nga sa maliit na bagay, hindi ka na isinarado mo na yung kamay mo para tumulong. Again, you don't need much, no? You don't need much to care, to share for other people. And last but not the least, no, as we close, invest in eternity. Ito po yung pinakamahalaga. Now, how can we have financial happiness? Sabi natin, number one, value what matters most. No? Number two, avoid greed. And last but not the least, invest in eternity. I would like to call on the worship team. Sabi sa Luke chapter 12, verse 20 to 21, but God said to that man, foolish man, tonight you will die. So what about the things you prepared for yourself? Who will get those things now? This is how it will be for anyone who save things only for himself. To God, that person is not rich. Alam niyo po, preparing for life before death is wise. But neglecting life after death is disastrous. Mga kapatid, dapat ngayon pa lang po, nag-i-invest ka na sa eternity. More than the investment that you have in the bank or in stocks or whatever investment channel that you have, the very good investment that you can have right now is to invest in eternity. Mark 8, chapter 8, verse 36, what good it is for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul. Anong kagandahan meron na ang dami-dami mong kayamanan, pero pag alis mo dito sa lupa, diretso ka sa impyerno. It's much better na kahit simple lang ang pamumuhay mo ngayon, inilaan mo yon para sa kapurihan ng Panginoon. At pagkatapos mong lumisan sa mundong ito, you'll have all the riches in heaven. That is way much better. Generosity creates a legacy that outlasts our earthly existence. Alam niyo po yung generosity, you can pass down to the generations to come. At yun yung magandang itinatanim natin sa ating mga anak, di ba? Yung generosity natin, not just for the people, but most of all, our generosity for the work of the kingdom ng ating Panginoon. Kasi sabi natin, invest in doing today
what echoes in eternity. Ang ginagawa mo ba ngayon, kapatid, nag-e-echo siya sa eternity? Na kapag nawala ka na dito sa mundo, you will reap the fruits of your labor in eternity. Mas maganda po yun, mga kapatid. Kaysa naman, liwaldas mo lahat dito, nagpakasarap ka. Sabi nung rich fool, di ba, I can now enjoy my life, I can eat, I can rest and enjoy my life. Hanggang dito lang sa lupa. Pero after mong mamatay, susunugin ka sa impyerno. What is more important is that every day of our lives, we decide to invest in eternity. Faith, service, and obedience are ways to grow rich according to God's kingdom values. Kamusta ang pananampalataya mo? Kamusta, mga kapatid, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa? At kamusta ang pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon? Now, how can we have a practical ways to invest in eternity? Number 1, practice generous giving. Share the gospel of our Lord Jesus Christ. Support the kingdom work. Lahat tayo kabahagi. At ayaw natin na may mawawala pagdating natin sa langit. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, kabahagi ka. Kabahagi tayong lahat sa gawain ng ating Panginoon. At kapag umarap tayo sa ating Panginoon, anong gusto nating marinig? Well done, my good and faithful servant. As a conclusion po, sabi natin dyan, pursuing true happiness through selfless love and resilience reveal the heart of God and enriches our lives and the lives of others. Again, sabi nga natin, pursuit of our happiness, hindi yan nandoon sa mga material na bagay. The true happiness and joy, as well as contentment, can only be found in our service, in our love, para sa ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verse 11, you will be enriched in every way, so that you can be generous on all occasions, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ang sarap na may nakakilala sa ating Panginoon because hindi mo pinagkait yung pagmamahal, hindi mo pinagkait yung tulong para sa tao na yun. No, sabi natin, through our generosity, maraming makakakilala sa ating Panginoon. To end po, happiness is a choice. It's not about what you have in your heart, but who is in your heart. Kapag ang ating Panginoong Yesus nasa puso mo, di ba? Hindi magiging mahirap sa iyo na maging generous. Kapag si Lord ang nasa puso mo, hindi magiging mahirap sa iyo mahanap yung kaligayahan. Kapag si Lord yung nasa puso mo, hindi magiging mahirap sa iyo na mahanap yung satisfaction. Kasi siya nga lang po, sapat na at higit pa. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, may we rise up to our feet. Gusto kong basahin po ito, can we turn off the lights? And sabi po dito, to end dito, sabi niya, 2 Corinthians chapter 6, verse 4 and 10, as servants of God, we commend ourselves in every way, sorrowful, yet always rejoicing, poor, yet making many rich, having nothing, and yet possessing everything. Na kahit simple ang pamumuhay natin ngayon, mga kapatid, or even now, na feeling mo medyo kulang, may kakulangan sa buhay mo, pero dahil nasa Panginoon ka, alam mo that you can possess everything because the Lord is with you. The Lord, the one who created the heaven and earth, is the one who served our good and faithful Father. Amen po. Hallelujah. Let's all pray. Hallelujah. For dear Heavenly Father, we just want to thank you for your message for this morning. Lord, thank you, Panginoon, for reminding us that true wealth is not about the material things that we possess, but true wealth and joy can only be found in our relationship in you, Lord God. Lord, allow our hearts to be open today, Panginoon, so that we may be able to apply everything that we learned today. Lord, allow us to give importance to what really matters, so Lord God.
And Lord, move our hearts, Panginoon, so that we may be able to overcome the kind of greeds, Panginoon, na nasa paligid namin. And Lord, teach us, O Lord, to invest in eternity. Lord, sa bawat araw na paglakad namin, sa bawat araw na lilipas, Panginoon, sa aming buhay, Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging daluyan kami ng iyong pagpapala. Maging daluyan kami ng iyong pagmamahal. Maging daluyan kami, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming kapwa, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, bless the work of our hands, O Lord God, so that we may be use it for the work of your kingdom, Panginoon. Lord, katulad po ng sinabi mo sa iyong salita, walang nagtitiwala sa iyo ang hindi mo pinagpapala at hindi mo binibigyan at pinagkukulang, Panginoon, in the name of Jesus. And Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga araw na darating, Panginoon, you are opening doors of opportunity sa aking mga kapatid na nandito ngayon. As we give our hearts and souls to you, Panginoon, breakthroughs, Panginoon, will come. Promotion will come, Panginoon, in the name of Jesus. And truly, O Lord God, whatever we have right now, Panginoon, gagamitin namin iyon for the work of your kingdom, for your glory, O Lord God, that your name will be lifted up, that your words will be preached, Panginoon, in many places, O Lord God. Lord, everything that we have right now, we offer it at your feet, Panginoon. Everything that we have right now, the strength, the time, the treasures, O Lord God, and even the talents, O Lord. Lord, we are offering it at your cross, Panginoon. Use it for your glory in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po. We love you, Lord, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Now, Panginoon, we'll continue to believe in your word. We'll continue to be faithful in all our resources, O Lord God. Lord, maraming salamat po. Lord, gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala simula sa araw na ito at sa mga susunod pa. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay gagamitin namin for the work of your kingdom, that your word may be preached and many lost will find you and get to know you in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po, and our hands are lifted up, Panginoon. This is our commitment. This is our promise and this is our covenant, Panginoon, that we will continue to follow your example, Panginoon, in terms of generosity, in terms of compassion, in terms of love for our neighbors, in the name of Jesus. Lord, muli maraming salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatid na nandito ngayon, Panginoon. Dismiss us with your love, dismiss us with your peace, and dismiss us with your grace, O Lord God. And continue to provide all our needs, Panginoon, sa darating na linggo na ito. At patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po muli sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Morning po, everyone.